Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Muling bubuksan ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa mga sinasabing irregularidad sa flood control projects bukas. Pero may tiwala pa ba ang taong bayan sa mga isinasagawang investigasyon? May mapipiga pa kayang impormasyon para maipakulong ang malalaking personalidad na sangkot sa anomalya? Kaya nga, Dino, 12 ang isinugpina ng komite para humarap sa pagdinig. Kasama dyan sina dating Congressman Zaldico at ang napabalitang bagong uwi na si DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ano pa makaasahan natin? Wala naman si Congressman Zaldico. So, ano pa kayo mangyayari? Pero Carlo, di ba pag magaling Amerika, mabango yung log? Amoy America tinatawag, no? Pero Carlo, paano naman ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure? Tuloy pa ba ang pagdinig ng komisyon? Lalo't sinabi na rin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit nang matapos ang kanilang trabaho. 2026 na, flood control pa rin. Kaya nga meron pa bang may kailangan pa bang alamin ang Senate Blue Ribbon Committee? Well, sabi ni Blue Ribbon Committee Chair Sen Panfilo Lacson na mga pag-uusapan ay in-invite kasi si Secretary Bunoan. Yes. So, at dadalo na sa listahan ng ipinatawag ay si Congressman Leviste. Oo, pero may interparliamentary courtesy pa rin. Correct. So ipinagpaalam pa rin kay Speaker Bogie D. Pero sisipot nga ba ang magkakaalaman Let's see. bukas? Kasi di ba lagi naman, isa sa gustong pag-usapan ay yung Cabral files naman na yan na allegedly hawak naman ni Kong Leviste. And siya na rin mismo nagsabi na meron pa siyang iba pang hawak. Kaya nga di ba nagpa-press con pa siya na wag daw siyang... Ano ba to? Puro installment naman. Di ba pwede bang ibigay? Hindi nagpapatagal sa conversation. Parang patak-patak na naman yung pinag-uusapan natin. Hindi na naman dito rin magkaroon ng closure, di ba? Well, hindi talaga magkakaroon ng closure kasi hindi pa naman taga-close. No? Iilan pa lang yung mga napakulong. Di ba? At least kinasuhan na tong si Bong Revilla. No? Pero sa aking palagay, hindi ito matatapos hanggat hindi talaga nakakasuhan at nakukulong yung mga big fish. In other words, talagang hindi pa handa sa aking palagay mag-move on ang taong bayan hanggat hindi pa natutuntun kung sino talaga ito mga ito. No? So, para sa aking palagay, no? Syempre, bigyan rin natin ng Senado. Iba naman yung purpose ng investigasyon ng Senado. Di ba? Ang sabi naman, ang saligang batas, ang ating konstitusyon, it is in aid of legislation. Ano ibig sabihin yan? Alam mo, kaya naman nangyari itong mga ito, siguro dahil may mga butas yung batas at yung implementasyon ng batas. At trabaho ng Kongreso, particular na rin dyan ng Senado at saka House of Representatives, na gumawa ng mga hearings no, para makita kung paano babaguhin ang batas, paano amendahan o paano imo-monitor yung execution ng batas. So, di ba, sa Senado at saka sa Kongreso, yung hearing dyan, hindi naman yan for prosecution. No? So, yun supposedly yung sa ICI, iti-turn over yung ebidensya doon sa Ombudsman, sa Department of Justice, no, para matunton kung sino talaga ito mga ito. Pero sa akin, hindi dapat tayo tumigil sa pagtutunton kasi ito ang game plan nitong mga magnanakaw. Ang game plan ng mga magnanakaw is pagurin tayo. Ang game plan ng mga magnanakaw pahabain, i-dribble hanggang makalimutan na natin, no? At saka uulit pa sila. At ang game plan ng mga magnanakaw, kahit makasuhan sila, hahabaan nila yung PC kasi marami naman silang nanakaw, kukuha sila ng mga magagaling na mga abogado, at saka i-delay, tapos after 10 years na sila naman nagde-delay, sila pa ibang ngangahas sabihin, bilisan nyo naman, di ba? Right to speedy trial. Tapos nakita na rin natin doon sa Napola scandal, di ba? Nakawala yan sila Bong Revilla, di ba? Again, doon sa Napola scandal, kahit na dinismiss itong si Senator Villanueva ng Ombudsman, biglang nagulat na lang tayo. Hindi na pala. Na sila lang may alam. Secret decision yan, no? Sana hindi na maulit. Kaya nga, kailangan yung in aid of legislation, hindi ba? Para nangyari na to in the past. Naulit na naman dito sa flood control. What is wrong with our current system? At procurement na naman, diba? Huwag natin kalimutan yung formally. Ang issue din doon, procurement. May nakulong na nga ba dyan sa Farmally? Paulit-ulit, diba? Yung corruption. No? So, sana, itong hearings sa Senado, no, nasa pangunguna ni Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee, ang hindi siya performative. Kumbaga, hindi siya palabas,
hindi siya para meron na naman tayong susundan na telenovela, hindi siya para lang masabi na may ginagawa sila, bagkus sana this time around it will lead to genuine reform. So ako, I'm rooting for the success of Correct. the Blue Ribbon Committee investigation. Sana meron talagang mga tunay na pagbabago, meron talagang mga ma-identify na specific provisions ng law na kailangan baguhin, no? And at the same time, sana maging environment siya na ang diskusyon, paano natin i-improve ang ating institutions. Hindi yung palabas, hindi yung peluka na may peluka, hindi yung may ginawa na may ginawa sa mukha, di ba? Kasi itong mga to na na po-poison yung conversation. Nalilihis no? ang atensyon. Oo. Pero yung halimbawa, gusto ko lang kasi meron ng fatigue dyan sa flood control issue. Yung mga tao na parang, ano ba yan? Yan na naman ang pinag-uusapan. Halimbawa, nung sinasabi nating may mga panukalang batas na ipapanganak, no? Dahil sa bunga ng kanyang investigasyon, gaya ng ipinukala ni Congresswoman Laila de Lima, na, di ba, nung panahon nung Napoli scandal, ang hirap ng conviction dahil ang batas mismo, kumbaga nasa sidestep or kumbaga nagagawa ng paraan ng mga taong may rekurso, may kapangyarihan at pera. Ngayon yung sinasabi niyang Anti-Illicit Enrichment Act, na isang halimbawa ng mga panukalang batas na inahain ng ating mga mambabatas dahil alinsunod dyan sa mga lumabas na issue Mga dyan experience natin, no, oo. Yung polisiya, ang ganda nga nung batas na yan, panukalang batas, di ba? Dati kasi ba, pagka merong parang nagla-lifestyle check, parang hindi nagmamatch. Kakasuhan mo ng bribery, indirect bribery, plunder, pero wala pa yung ebidensya. Hindi mo na maalam kung bribe talaga siya. Hindi kasi bribery, it takes two to tango, di ba? May nagbigay sa iyo para on account of your office or para pigilan yung paggawa mo ng trabaho, di ba? Yun yung direct bribery. Pero pagdating dun sa dito sa batas na ito, the burden of proof shifts. Pag hindi nagmamatch yung income mo, tsaka yung lifestyle mo at tsaka yung mga ari-arian mo, automatic for future proceedings at automatic, ikaw dapat ang mag-prove. Papaliwanag. Saan mo nakuha yan, no? So may presumption yung batas, no? Sana, yan yung mga kind of reforms na kailangan natin para ma-make sure na disiplinahin yung mga public officials. Pero ang nangyayari kasi, alam mo marami naman mga panukalang batas sa mga ganda eh. Pero it also takes a lot. Pag-usapan natin yan mamaya, no? Doon sa Anti-Political Dynasty Act, no? Na Anti-Political Dynasty Bills na ilang taon nang paulit-ulit nakabinbin. Pero dapat, kaya importante, huwag mapagod ang taong bayan na bantayan sila, i-pressure sila. Kasi, in fairness lahat ito umuusad dahilan sa pinakitan natin ang ating puwersa bilang taong bayan nung nakalaang taon. At sana patuloy nating gawin yan para siguraduhin nating may mga reforma sa ating sistema. No? So, sa akin palagay, no, yung tao naman yung taong bayan naman, hindi naman nila goal, di ba, magpatalsik Ang goal naman ng taong bayan, may reforms. At kung nakikita nilang responsive yung administrasyon, susuportahan nila ito. Kung nakikita nilang maganda yung ginagawa ng administrasyon, susuportahan nila ito. Pero sa converse nun, kung hindi mo ginagawa yung trabaho mo, mananagot ka sa taong bayan. So yung taong bayan, lagi dapat nakabantay rin sa proseso. Kasama na dyan yung Blue Ribbon Committee hearings. Sa kabilang banda, hindi kaya dahil ipagbabawal na rin para sa mga mayayaman ang magsilbi sa bayan? Hindi ba ganyan yung magiging epekto rin nito? Alam mo sa akin ultimately, kailangan mo kasing mamili, di ba? Alam mo, ano ka ba? Interest ba ng pamilya mo, interest ng yaman mo, interest ng taong bayan. Kaya nga pinagbabawal yan sa konstitusyon, di ba? Na wala kang interest. Ako, naiintindihan ko yung mga ibang tao na who would like to remain in the private sector. But that is a choice that you will make because you can also do so well in the private sector. A lot of good in the private sector. Ako for one, di ba? Hindi ako nagva-vie ng kahit anong mga official position dyan sa public sector kasi alam ko na maraming constraints. Alam ko na liliit ang kita mo at dahil hindi naman ako marunong mag-knockout, wala akong balak pagkakitaan ng gobyerno, pay cut, di ba? So, I contribute my fair share in the private sector. So, sa aking palagay, yung value judgment na yon, parte yun ng consideration Pero pag pinili mo ang public service, yan ang 24/7 job mo. Hindi yung sideline, moonlight ka ng private sector, chumachani-chani ka ng pera. At diba? yan ang sinusumpaan nila, di ba? At bahagi ng kanilang pag-take ng oath of office. Di ba? Yun yung vocation din yan Hindi lang yan profession, di ba? Vocation yan, paninilbihan yan, lingkod bayan ka. So pag pinili mo yan at nag-oath ka, panindigan mo, no? So yung iba na hindi para sa inyo yan, dito tayo sa private sector. Tayo lahat dito na sa private sector. Di ba? Pero yung mga gusto sa public sector, panindigan nyo yan because you have a solemn duty towards the Filipino people and this sovereign nation, di ba? So sa akin, okay lang. Piliin mo yung private sector and that's fine.
Kumbaga sa pagpapare, may vow of celibacy ka. At to ganun to rin sa mga ano. Parang kapag nasa government sector ka yata, Oo, meron bawal ng ka default vow of poverty. Dahil Oo, maghihirap bawal ka ka yata talaga sa public sector. Actually, hindi ka sobrang hirap kasi ang taas doon simula na nag-Salary Standardization Act, ang matataas na yung sweldo. In fact, mas mataas pa doon sa mga ordinaryong sweldo sa private sector. Pero huwag kang ganid. Huwag ka magnakaw. Hindi ka magugutom, pero huwag kang ganid. Kasi the moment na ang tingin mo is hindi sufficient yung 200, 300,000 a month, 'di ba? Talagang wag ka mag-public sector. Pero alam mo kung simple naman ang buhay, 'di ba? Ayun, 200, 300,000, makakapagpadala ka naman ng makakapag-aral ka naman ng mga anak mo diyan, makakakain ka naman comfortably, 'di ba? Pero kung hindi ka handa do sa lifestyle na 'yon, okay lang. Wag kang manilbihan sa gobyerno kasi yung gobyerno hindi yan negosyo at hindi yan yung jumping point mo para magpakayaman. So yan ang abangan natin bukas ang mga next episode ng Blue Ribbon Committee. Kasi lalo't may bagong dating at pagbabalik ni ating dating DPWH Secretary Bonoan. Tsaka ang panawagan natin, 'di ba, sa taong bayan, bantayan pa rin yung Blue Ribbon Committee. Huwag tayong mapagod. Tutok lang. Tutok tayo sa issue na to. At syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito.